Mayong agagid sa aton mga viewers subong adlaw. Welcome sa aton nga pagpangalagad diri sa Ilonggo. Malipayon kita nga nakapangalagad kita diri sa matahom nga lugar ni SB Petri Banyes. Kag of course subong nga Sabado medyo matawhay o ay ulan, manami sang tiyempo apang halong lang kita no kay subnaw bisan pang daw nugbo na ang COVID, pero may ara man gyapon nga COVID subong no. Kag amnigan nato ni kayong lawas. Sa bahin sa syudad, sa probinsya, sa Iloilo kag sa kabugusan nga pungsod sa Pilipinas, makitaan kita worldwide diri sa programa Ilonggo News Live sa kag Colonel Garbanzos nga may 21,000 na kita nga mga viewers, followers diri sa may bahin. Kano mga plano naton kag ano mga plano naton sa palabuton nga January 1 kay ang modernization program gayni nga plano sang gobyerno mag-take effect ini sa sulod nga tuig subong manug December na no. Kag pila na lang kabulan. I don't know kay iban sini nagareklamo pa kung ano epekto sini sang maplano sini sa bahin sa syudad sa Iloilo. Una nato na ang kuha sang pagpanamyaw ang presidente sang ATOP, amigo naton si Engineer Pet. Sir, good morning. Pitong Yap, good morning sir. Ang imo pagpanamyaw sa atong mga viewers diri sa Ilonggo News Live. Good morning, Art. Good morning, Colonel. Good morning sa mga listeners sang aton programa Ilonggo News Live. Mayong aga sa inyo tanan. Samtang nagapangapi, nagapamahaw ka mo da, upod ka mo sa amon sa pagpangalagad subong adlaw. Wala sa inliwan kundi ang isa sa mga mapisan, bimidal nga katapos ang PNP, retired na siya, pro ginkuha ini siya nga mga bulig sa bahin sa syudad sa Iloilo. Wala sa liwan kundi si Colonel Garbanzos. Ini siya subong ang bagong head sa Traffic Management Unit sa bahin sa syudad sa Iloilo. Colonel Garbanzos, happy to see you. First time nato ini nga nangin guest ka diri sa aton nga programa Ilonggo News Live, sir. Salamat gid Sir Art sa imong pag-imbitar. And yes, it is my first time here sa imong programa sa kay Engineer Sir Yap. Always kami niga kilitanay because we have the same concern no. Amoy ni ang dalanon kag ang trapiko diri sa syudad sang Iloilo. Madamo gid salamat tunaw naton ang good news anim naon naton sa kay Colonel Garbanzos. Sir, anong good news subong bilang bagong heads ang TMTRO before mga gusto nato ni pamangkot sa inyo subong nga bisita. Good news sir, please. Okay, I think 2 days ago the executive order naging sign sang aton nga city mayor, executive order 152 series of 2023 gin ano na ini no. This is start wherein gin-separate na ang Traffic Management Division which is under sa Public Safety and Transportation Management Office. So ang Public Safety Management Office may 4 ini siya ka division, no? Ang isa ang pinakadako dira amo ni ang Traffic Management Division wherein gin-separate ini no game plan because ang good direction sa aton nga syudad diri nga mangin may focus ang pagpadalagan, may focus sa tanan nga operational activity, particularly sa traffic management diri sa Iloilo City. So eventually because nga may plano gin man nga i-separate ini, later on the ordinance, ang ordinansa nga naga-cover sang PISTIMO will be repealed. I-repeal na ini siya and magasiparar na gid totally ining aton nga Transportation and Traffic Management Office, no? So amoy na siya. And salamat sa imo Sir Art nga congratulations. Nag-congratulate man ng iban
ang amon lang diri is bululigan tani, no? Matamato naton nga ang direction kag ang guidance ang aton nga city mayor dapat mag-level up ang Transportation and Traffic Management Office. Early Christmas na, sir. Ang PST, ang Team TRO, under pa sa PST mo? Yes, amoy na siya ang Traffic Management Division, no? Pero bala na sir, apat ini ka unit dara, may ASIS, may ARA sa parte sa police kag iban pa lang nga unit. Iniya ang Team TRO nag-separate sa tatlo ka division nga ni. Ang history gid sini, no? Before that is the TMTRO. Pero I think sang time ni mga predecessors ni Mayor Jerry Petreñas, gin-combine ini, no? Gin-combine into one big department. Amoy na siya ato ang Team TRO, no? Gin-repeal ato nga ordinance, and then ang nag-repeal nga ordinance amo ni ang PSTMO, no? The Public Safety Transportation Management Office. And now because nakita nga dapat i-separate ang traffic management sa public safety, so amo ni ang unang step so that ang Traffic Management Division, no, will be manned by isa ka head lang. Parang amo na ganing ginahambal naton nga may i-focus. Oo, di mayugin at least kung may arad lang nga head siya, amo na ng focus sa traffic lang tanan, no? Balikan ka sir sa din madugay. Sa kay Engineer Pitong niya, sir, gaybi ko sa mayo nga balita, be. Kay madamo nagapamangot sinya imbita rabi si Engineer Pitong liwat kay mga ayota siyang bago nga balita. Anong mayad nga balita kay ti ang modernization nga program kag lakat sa naton nga trapiko. Mayo na kay ang kombinasyon yun ni Colonel Gabansos, mayo Of course, ang una nga balita o kung maayo nga balita yung pagtalana na, no, siyang isa ka tawo nga mag-manage ang traffic management unit, which is very important, no, sa subong nga sitwasyon nga we are about to implement ang enhanced local public transport route plan. Kagina, no, gina-welcomean sa alyansa, no, ang Western Visayas Alliance of Transport Cooperatives and Corporation Incorporated. Tungod somehow, I think there's a need to really sa nambal na ni Colonel, may focus. Kahit sa subong mabalaan naman naton ang PSTMO is composed of the 4 units. Somehow divided ang divided ang attention, no. Siya sinisubong niya. We are glad and we welcome really, no, ang pagtalana sang isagid lang ka tawo nga magman sang o kung mag-handle sang traffic management unit. Kag of course sa nambal na namon, we are always coordinating closely, no, even before sa PSTMO as far as the implementation sang local public transport road plan. So ang isa diri is that na umpisa na ang coordination between even before nga nagtalana si o kung na designate si Colonel nga mangin hipi sang traffic management unit. May mga coordination na nga kag initial mga discussion kag interaction kami. Kag somehow daw nag-jive man sang kinahanglanon sang industriya. Kag sa subong may mga initial na nga mga hilikoton, no, ang alyansa is in the process of coming up with temporary nga loading and unloading signages, which is very important sa pag-implementar naton sa local public transport road plan. Kag by the end of December, amo na ang pag-end man sang consolidation, no? As far as, gusto ko impasaya, as far as Iloilo City is concerned, tungod base sa bagong ginadihon nila nga guideline, ang Iloilo City has already complied with all the requirements ng local public transport road plan, kag all the roads has already been awarded, no, sa tanan-tanan nga mga operators. So subong we are in the course of fully implementing it by comes, you know, ang
ang January 1. Sa pag-implementar kay ini, gusto lang naman i-emphasize na ini, hindi automatic sa January 1 tanan-tanan modernized na. Okay. So, ang subong ng nagadalagan nga modernized unit is 512. Ang awarded units sa bilog na syudad is 1,782. So, in other words, may balansi pa nga 1,270. So, with that, gradual ini nga matabo, kag somehow mambal na to nga delay ako. Na-delay ini tungod wala dayon naton ma-implementar ang ton nga local public transport route plan tungod sa nga aton na lang doon na mayor hindi gusto nga maliwat ang experience before no nga naga sa langisag kita sa process sa pag-implementar. So this is purely a question of really focusing on the plan no ay tapos ang preparation in the course of implementing the local public transport route plan. So kami, although nagadali kami, but then, kung ang ginambal natong kis abla, hindi natong kinanglan, Haste is waste ko, no? Go ahead, sir. Somehow, ang aton ginahimo diri in close coordination with the Traffic Management Unit or PSTMO, is done in a way nga may partisipasyon ng tanan. So sa nambal na kina ni Colonel Garbanzos, kinanglan buligan naton tanan ini. Hindi lang ini responsibilidad sang Traffic Management Unit. This is the responsibility of those mga stakeholders as far as land transport is concerned. So that would mean the alliance, the different transport operators, even ang aton nga mga commuters no ay kung kisa ang problema sa trapiko hindi manggani sa kuan sa operators but sa commuter sa mga pedestrian naton bisan din lang nimo nila ang pedestrian lane. So the discipline would not only be on the part of the transport industry but also sa aton nga manufacturing kag we are actually also doing this no in close coordination with LTPRB and the LTO, no? Ito, ang ini nga mga instansyang gobyerno are also responsible as far as transport industry is concerned. Balikan ka dugay-dugay, no? Sir, may na kay medyo may close correlation ka mo ni Engineer Pitong. Ang inyong ang pagpungko mo sini, do hindi ka man isang hero sa imong posisyon, subong, no? Yes, no, Sir Art. Before ginpa-embed na ako ni City Mayor Okay. nga magtanaw sang traffic transportation sa traffic and transportation diri sa Iloilo City. Before ako ginkuha niya, I think 2 years na ginambalya sa akon nga buligan ko anay ang trapiko no while doing my function as the Executive Assistant for Community Welfare. At the same time, I will be assisting the head of the PSTMO in traffic management and control. So with that, nag-embed na ako. I try to understand things. I try to assist things. And sinilang, a month ago, I think mga 2 months na, may marching order na si Mayor nga you should start. Because there was a plan nga i-separate naton ang Traffic Management Division which is under sa PSTMO. So with that, wala ni sila kabalo nga kami I have a team, may 2-man team nga nagalibot na kami sa syudad. Nagakadto kami sa mga terminals, nagakadto kami kung nga naga-traffic, no? Nagakadto kami sa kada distrito, gina-identify namon nga naga-traffic. Ano gina-assess namon nga naga-traffic, no? And with that, amat-amat nag-ubra kami sang action plan, no? So sang na-formalize na nga ginpirmahan na ni Mayor, nag-present kami dayon sang amon nga action plan. Ang ining action plan, I think daw naggingaana ini NAD, no? NAD ni Mayor. And ang ibante, it should be gradually implemented later on. Because it entails ang budget, no, logistical requirement, but entails budget, no. But may mga immediate kami nga ginpangayo wherein ang operational needs namon nga
wherein note naman sang aton na pinalangga nga city mayor. And ako siyempre nagapamangkot kita, naga-engage kita sa mga stakeholders, naga-engage kita sa mga nauna sa aton so that ining traffic management or ang traffic situation diri sa Iloilo City kung bululigan tanitana, no? I think we can improve this, particularly kung ma-implement na ang local public transport route plan, which is a very big challenge sa aton nga local government unit, very big challenge sa Iloilo City Transportation Management Unit, kag very big challenge man, no, sa aton nga mga rationalize nga mga cooperatives nga ginawardan sang LTFRB sang ilang nga mga rota kag units diri sa Iloilo City. Engineer Pitong, sang ligad la daw sa subong nagarali pang sa Manila, no? Pasalamat kita kay diri sa aton daw gamay lang gid nagupod sa aton sa transport strike. Ang ila sinipanawagan ngayon no to ano pa sila sa plano naton, no to phase out kag hindi sila pabor sa ining modernization. How positive kamo ay mo pagtanaw sini inibla hindi makaderail, hindi makasablag sa implementasyon this coming January, Engineer Pitong? Well, kung lang tawon na ito na sa nabal na namon ng enhanced local public transport route plan sa Iloilo City, ara na ya. May implementing guidelines na kita. Kagang tanan-tanan nga ruta na award na. There is only an extension as far as ang ginatawag natong consolidation. This is the process of phasing out ang mga old unit. Sa mga area nga wala pa ma-award ang mga ruta. So in fact sa ilang nga guidelines very specific dire kung basihan naton diri ang mga extension nga himoon, it would only be in some other areas, not in Iloilo City. In other words, exempted na ang Iloilo City tungod sa compliance niya sa requirements ng DOTR, LTFRB kag iban nga mga ahensya sa gobyerno. I stand corrected, Engineer Pitong, kay ang akong paintindi sini ang province siya daw ay pa. Why sila sing why approve ng LTFRB, no? Daw city pa lang ni. Hindi makaka-complicate. Actually, in the process of implementing, in fact, subong daw may coordination ang gaymoon man as ang traffic management unit, ang close coordination with the province. Tungod as the first town is concerned. Ay ara ba nagyapon na pagbalag sa aton perimeter boundary ordinance. And I think the office ni Colonel Garbanzos is doing these things. If in case subong no comes December siguro may mga dry run na himoon tungod comes January only limited number sang unit coming from the first town to be coming in sa syudad and not actually in the night right at the heart of the city but sa mga terminal lang. Kag may ara nga mga areas like for example sa Liganes sa initial na nila nga discussion, I think they are allowed up to the plaza lang and then go back. Ang iban nga mga areas like ang first town naton is Pabia, di ba? May uton kita the numbers, specific numbers, and that would be finalized by the office of Colonel Garbanzos and with the Provincial Planning and Development Office under Mario Nelios. So somehow it would not affect. I know probably have some minor effect in terms of may mga problema nga matuhaw sila expectedly gid na may ara kita nga problema nga ma-encounter ay tungod limited pa ang number. Whether or not ang number nga na would really be enough no to convey passengers coming from the first town. May follow-up ko na karon. May comment lang si Colonel Gabanzo sa may kantanan siya ni sir. Dugangan ko lang ang explanation ni Engineer Yap, no. Ang first town naton, we have this lateral coordination with the provincial government, no, through sa ilang planning division dira. Since nga wala pa ma-approve ang ilang local public transport route plan, wherein nga mo nang ginahulat man namon so that
maging mag-coincide na bala ang tanan nga transport nga ruta diri sa Iloilo City. So sa subong iya kung mag-implement kami by January, okay, ang tanan naton nga mga first town, no comment ang Iloilo City dira because nga we understand nga ang ila digtong route o route plan nga ginapropose sang provincial government, no, nga still magsulod man sila gyapon sa Iloilo. So no comment ang Iloilo City government because nga kita man naton nga dapat gyud man pasudlon because of the volume of passengers coming from these first towns, no. So amoy na ang kamiya, we are hopeful nga ma-approve man ng ilang LPTRP sang province so that it will be coincide kag maging tayuyo na ini, no, maging tayuyo na sa mga palaabuton. We are implementing the approved LPTRP of the city. At the same time, the province also implementing their approved LPTRP. So for the meantime, these are all agreements pa lang, no? Local government units so that nga hindi mahamper ang hindi mag-conflict, hindi mahamper ang biyahe kag hindi ang mga pasahero, maapektuhan ng mga pasahero, wherein kung nakita nimo ang economic development, ang infra development ara na subong sa sagwa sang perimeter sang Iloilo City. Correct. Balikan ko si Engineer Pitong. Sir, suno si mo kay na hindi gini totaling idulaon ining mga tradisyonal nga masalakyan. I don't know anong pila ka porsyento ang mabuhin sini kag pila ka porsyento mabilin sa mga tradisyonal nga salakyan. So sa nambal ko na kagina, no, ang total awarded units amo na ang i-allow diri sa syudad sa Iloilo is 1,700. Yang tradisyonal ya itagisay sound ko kinahanglan sige, ko sir. nato na ay amo nang proseso, Okay, amo nang okay. basihan ang total awarded unit. And ang 1,782 amo ina ang unit ang i-convert it into a modernized okay. jeepney. However, sang namo ni sandugangan sa namo na. so pag once nga gunti may 500 unit na nga Nga supposedly modernized. expectedly inang 512 wala naman ina gingkuha na hiti wala na namong dropping and substitution kalabanan. No. So kung amo nang matabo, gradual ini ang matabo nga pag-replace ang aton traditional unit. Okay. So in other words, if we talk about implementation sa January 1, it doesn't mean wala na ang aton traditional unit. Ara pa sila gihapon, mintras tanto nga wala pa sila mailisan. Pero may timetable ina. Originally, after the implementation, after the awarding say mo, you have actually undertake ang mga operators nag-undertake nga kinahanglan 6 months after may 25% ka na nga na bakal. After 9 months na 50%. 6 months 50, ang 6 months 9 months no is 50%. Pagka 12 months tapos na, in other words na comply mo na tanan. However, because of the series of suspension, ang matabo diri starting January, ma-start naman ang bago nga 6 months. Even though existing ka na, you are given 6 months. May iba pagid man nga wala pa gani ka bakal mo. May extension na samtang why mo pa ma-comply. Oo, ang pag-comply sang 100% nga modernized jeepney. So ang matabo sa January to June, kinanglan may 25% kana like for example awarded ka 100, kinanglan nga 25 ka bago nga unit ara na. After 6 months. So instead of 9 months, ginhimo sang bago nga guidelines kini nga nagpapasar nila into 15 months. 15 months. So in other words, so 24 January is 2024. March 2025 kinanglan 50% ang ma-comply mo no after 15 months. Hindi gali ang outright. Outright. Ay tungod somehow ang of course we have to consider also ang production side kag ang sa processing sa ato nga banking institution. So after sang una 12 months lang. Ang ikaw 100% mo masyado nagikalinyen kag pag intindi ang ginobra sang gobyerno
hinimo nila 27 months sa bago nila nga guideline nga ginapropose. Okay. So in other words, 24, 25, 27? 26 siya matabo ni 26 15 27 March 26 kinahanglan comply na totally. So kung lang tawon na to ang timetable nga na, we would expect that as far as Iloilo City is concerned, by March 2026 modernize na ang 1,722. 3 years from now. Pero this is only good for 2 Iloilo. years? In some other areas, wala pa sila yang katapos consolidation. That's why there would be an extension. Diri makita naton sa ilang omnibus franchising guidelines o kung ang bago nilang nga revised PUBMP guidelines kabalhag diri nga ang may 3 ka area nga pwede extend. So ang aton nga syudad sa Iloilo exempted ra. Hay compliance tanan sa syudad Iloilo ang ginahinabitan nila nga rason for extension. So no more extension as far as Iloilo City is concerned based, no? Gusto ko emphasize based sa guideline nga ginadihon sang DOTR. Engineer Yap, may naistorya ko apon nga taxi driver. Conforme siya sa modernization. Sa inyo gani, pwede man galing sir nga hindi na kita magbakal sang unit nga mga bus yung mga kasubong sinabla. Pwede galing makapasad lang. Inistoryahan niya ko kung paano ipasad. Samtang nagabiyahe kami pasitihol ako kapon. Galing king balaan mo, sir, sige, tama, galing ka mahal. Kagkabudlay magsulod sa kooperatiba. Nga mo nila pananawan na Sir Pitong, mabudlay mag-upod sa kooperatiba kag mahal kuno ang ilang investment. Anong imo mo? Well, as far as PASAD is concerned, in fact, way back in 2017, no, before even the guidelines kana nag-come up, and there were a series of consultation. And I was one of those na nag-participate sa ila consultation dialogue. And in fact, ang akong proposal is that local publication. Local publication. And somehow, nalipatan ini, I don't know what happened. But I think the very first thing tanay ginobra naton agree gid ko sina nga ang may ang ingenuity sang Pilipino grabe. Ang kulang suportar. Ang kulang suportar. Tungod nakita na ako sa simple being a mechanical engineer, nabalaan ako kakasimple na obrahon kung may suportar sa gobyerno. Unfortunately, nadihon ini ang financial support nila para sa loan assistance. Wala sing may project component nga para sa pag-develop sang local capacity, no? Sang kaya mabudlay mag-loan ka may mga collateral ka pa, may mga actually sa loan karon kuan na tumapos niya sa para sa kooperatiba. Garing hati ginlain ang pagpaalinton sa aton nga mga problema. So amo na yung sitwasyon kami, no, ako personally gusto ko gid local hay kaya na to. Correct. Like ang pasayro social, Eurosili, which is the very first thing nga may malaba. May uton man dira nga kay sino na siyang una. So there are local ang mga genius nga mga tawo naton. In fact, most of them are considered inventor nga kulang lang suportar. I think ang aton lang nga hindi mato mahimo diri is on the areas of ang pag-fabricate sang ang pag-obra gidya sang makina. Which is very naman accessible sa mga areas na pwede makita import sa mga Euro 4 nga mga makina. Euro 4 gid. So, pero wala gid mahatagan ina sing pensyon kag wala mahatagan tani sing patutuod nga pagtuon nga somehow it would encourage local fabrication kag manufacturing, and it would really benefit the local industry, the local economy, in other words the economy of the Philippines. And right now I think it has started already ang Sasaraw mayara sila local fabrication, and I hope this would continue not only in Manila but it would cascade sa iban nga mga probinsya. Bilog nga Pilipinas. Nagkatanaw ka mo makabiyanan sa aton nga programa Ilonggo News Live diri sa Pitts Grill La Paz. Kung gusto nyo galing mag
may mga birthday occasions, open ang Pits Grill La Paz, no? Ini sa kaalawan ni SP Petri Mañez ang abyan naton diri nga nagpanagiya sining Pits Grill La Paz. Diri lang sa kilid sang plaza sang La Paz. Balikan naton si Colonel Garbanzo. Sir, according sa imo, 2 years ago gininbid kinada sa PS team mo, no? Kag recently nangin held ikaw sang team TRO sa syudad. Sa scale nga 1 to 10, 10 is the highest, ano ang pinakataas nga problema as far as traffic problem is concerned sa syudad sa Iloilo? Colonel Garbanzo, sir. Ano kita sini, no? Panalawsaw, basa kita sang report sang MMDA regarding sa traffic diri sa Iloilo, kaya nag-conduct ini sila diri, no? I think way back sang 2020, no? Regarding sa ano gid bala ang traffic situation or nga abla nga may traffic congestion, no, in a certain area sa Iloilo City. So ang nabutang digto sa ilang report, behavior. The driver's behavior amo gina ang pinakataas. Amo gina ang pinakataas nga na-identified. Also, in other surveys nga mga private nga nag-conduct man diri, so I think it was coincide, no? Kaya ang ilagin butang digto nga number 1, the cause of the traffic problem diri sa syudad sang Iloilo is the driver's behavior. So amo na ang amon nga natunan sa pagpanalawsaw namon. Hindi repitong? Well, Maria Camedra, no, react positively. Okay. We acknowledge, no, ang sitwasyon. Pero I would look at it from the point of view of ang sitwasyon kung lang tawon naton, this is supposed to be addressed. Ginambal namon nga ang multi-sectoral, no, multi-sectoral tungod hindi I would not consider it to be at fault diri ang industry. It should always be look into something ang tripartite na ginakulantaw namon diri. Tripartite in the sense that there would be 3 persons can involved as far as good transportation services is concerned. We have the government, we have the operators and the industry, and we have the riding public. So, sa case ng transport group, you know, the specific sa mga drivers, we have already done, we have actually recognized no? Tungod somehow, ang mga drivers naton was not done in a way sa paghatag sa ila siyang lisensya, sa matutuod nga process sa paghatag lisensya. I think it's given na, no? You know, you have isang una, no? Originally, may kwarta ka lang, may lisensya ka. But you don't know even that the bureau, lisensya kay nanay mo, may lisensya ka na. Diba? Ang very basic nga traffic rules and regulation has not been taught to the drivers. But you know, again, in fairness sa aton nga LTO sa Subong, they are doing it, no? Gina-fast track nilang area ngayon na ay tungod nakita man nila nga bagay kag dapat naman nga matraining gid mayo ang aton nga mga drivers, not only drivers and even operators. Tungod ang aton nga drivers would be dependent sa operators. Kung ang operator tabaya hindi na pag-i-orient kag ang i-seminar ang ilang drivers ay tungod ang good. No, ang in the process kinahanglan diri ang aton nga pagdisiplina man sa aton nga manugsakay kita, no. But you know, mind you know ang ugali diri, no, sa syudad sa Iloilo, and that should be addressed. Bisan diin lang pedestrian lane. Oh, tapos akigan mo pang sa kung mamito ka. Diba? And I think there should be a proper discipline diri. That's why nga we support the efforts ng kuan nga mabutang kita loading and unloading area kag lane, no, ang marking sa mga pedestrian lane. Kag ang amon ang initiative sa Subong sang Allianza is that all the drivers nila may ginhatag sila nga initial loading and unloading. Ang amon nga gina-request sa amon nga mga PAO conductors, ginambalan namon sila
nga ang ining ruta ang subong sa Euro. Nga pag magdulog siya sa hindi dira sa kwan, ma'am, next time around, amulan ni ang ruta o kung ang dulugan atong loading and unloading. So that's on the part of Tupao. But somehow, there should be information dissemination sa sining case. Hindi namon makaya hindi lang namon makaya sampaw. Sa school na nga daan, kung ang aton sa una, doon dumano, magtabok ka, kinanglan, magtanaw sa wala kag tuo, di ba, bago ka magtabok. So, ikaduha nga component, no, ang atong pasero. Ang ikatatlo, ang pinaka-importante diri. The different government agencies should also be committed and sincere in the implementation of the rules, laws, and regulation as far as the transport industry, transport sector is concerned. So, sa Subong, I think it's a common knowledge nga there are some level or problems on the areas of the enforcement. And even, in the dissemination of the different programs and projects ng different agencies. Mind you, sa amon, medyo may ara ng alliance nga nakalpag, offense meant, pero we hardly met with these different agencies. Ang na-meet lang naman LTO no? Ang na-meet lang naman LTO and of course ang PSTMO, no? Ang Traffic Management Unit. But some other agencies, not to mention, the names of the organization, but I think they simple nga programa. Sining program lang ang modernization program, we were not properly informed of the different components of the program. And I hope, may make up time na ini sa mga agencies ngani. And we have to work as a tripartite. No? Gobyerno, government agencies, both local and national government agencies, pasahero, ang pumuluyo, ang transport industry. Malang ko ni mariakin ni si Colonel Francis. Pero before kasi mariak man ko. May ara mag isang driver nga why good manners and right conduct. Isabla ka kuan blaw. Pardon. Sa case naman sa Subong, kung ang conductor hindi makahatag kortesiya sa iya pasahero, may penalty. Sir, may gisang And ginalantaw na sa CCTV, may CCTV kada unit mo. If you failed, to give the proper courtesy to the driving public, you're penalized. Pasensya lang ko, kay ban lang nga mga driver sa taxi daw, okay man, Mulis niya sa sir, why ko yung galakat, why ko sakay sa jeep. Every day ka kung maglakat ko, mataksi ko. Kay budlay ang mobilization ko, May harag yung isa na driver na daw ka, pardon mo to say, may mga stupid ganyan ng driver. No? Because yun ang kuha nilang lisensya nila. But just paying something. Diba? Ang wala sing proper nga training. And it's good, Subong, sa development sa LTO, nga you cannot just, apply for a driver's license unless you are trained. So, Silyo ka na. Kay bilog ang kwarta ko lang. Sige, balaan mo kignya temprano pa, Ipos lang ko Pag-abot sa may Mayo performance sa buong LTO. Good morning dira sa kay Didoy Hiduspan, Atty. Hiduspan kay kumpare ko. Namin yung napatres harapatan ang transport sector at mga pedestrian. Sir, wala na si Colonel Cabanzos, may reaction sa niya, sir? Qualified, kung nag-ako the driver's behavior, Hindi lang niya sa PUB, public PUB nga sectors, It is everybody, Kung nagambal ako kay nang because of the highest problem naton sa traffic there is because of the driver's behavior, So meaning kabilugan, private, public, and including ang mga tricycle, including na aton mga tricycad,
Okay, and also our Everybody's concerned. yes, also the active transport, no? May mga bike, may mga e-trike, no? So amo na ni siya. Ang ano lang diri, ang tanaw namon yang ano diri is amo na gani nga ang isa sa mga prong approach ko nga na-identify ining ginatawag naton nga community stakeholders and community engagement, no? Diri ipasulod ko na in respect sang akon nga mga predecessor, ipasulod ko na ni ang ginatawag naton nga internal kag ang external education, no? Ang ginahambal ni Engineer Yap kaina nga dapat it should be a multi-sector approach nga dapat mag-contribute to educate, no? Sa gamay pa lang ara na naka-embed sa aton nga school para, no, pag sang mga gusto mga mangin driver later on, they know already kung ano ang ginatawag naton nga traffic rules and regulation diri sa Pilipinas. So muna ang pinakanami nga approach nga akon nga nakita, no, wherein nga dapat obrahon ginamon ni, of course in partnership with si The Alliance, no, Alliance diri sa Iloilo City. Engineer Pito? Well, sinambal ko na, no? If you could recall, sang gamay pa kita sa aton mga tiempo, ano, 1960s, 1970s, natudloan kita kung ano magtabok sa dalanon. Di ba? That's traffic rules and regulation. So, paano ka magtabok? Ano ang signal ang kinanglano mo bago magtabok? Kagdiin ka dapat magtabok. And I think it should be taught even at the elementary level. No? Basic, yun ang traffic rules and regulation. Sa nambal ko na, I would like always to emphasize ini. Tatlo ini ka grupo mo, tripartite ini siya. The government, no, both national and local. Paghihambal natin different sa government and different departments of government. Saan pa sa iyo? So may bukar natin ini. Anyway, sa aton mga viewers sa bungad na, taga lang tao kamo sa aton sa programa Ilonggo News. I-upload na mo ni sa YouTube. Parang like siya, no? Para at least ma-monitor nyo kung ano ang aton napalang sa programa Ilonggo News. Okay pa? Okay pa? Ang nagawal sa atin ka na kayo ni Jaga Bibisyon sa mga kapatid. Anyway, sa ating mga viewers sa bulan. Kamu din sa programa. I hope na ipabutya ko ng Colonel Bansos Alliance. Mangin Alliance ninyo man ang aton nga programa diri sa Ilonggo News Live, diri sa iChannel. Agod nga mangin medium kami sa informasyon, no? Nga gusto nyo ipaabot sa atong mga viewers diri sa may bahin sang syudad kag probinsya sang Iloilo. Kung nato na biyang party statement ni Sir Pitong kay so far na ubos na nato lang aton nga napamangkot sa iya. Ari sir? Okay, go ahead sir. So sa liwat, no, ang aton pag-address ang problema sa trapiko o kung pagpanami naton sa serbisyo sa transport sector would again, no, emphasize ko kinanglan tripartite ni siya. We have actually ang aton commuting o kung riding public, ang aton nga mga insya sa gobyerno nga na-involved diri, no, both local kag national kag ang different transport sector. By different transport sector, we are talking about the operators, the drivers, and the conductor.
So kung disiplinado kag properly trained kag informed ining mga tawo sang mga natungdan nga mga insya sang gobyerno sa mga patakaran o kung nagtawag naton laws, rules and regulations sa kada insya sang gobyerno kag ang iban nga mga insya kag gobyerno nagahimo man sang ila responsibilidad sa pag-informal, pag-disseminate o kung pag-educate sang aton riding public, then eventually we would have a fruitful and a good transport service sa siyudad sang Iloilo. So sa sina, I hope nga mabuligan nato na nanini tungod sa nambal na namon hindi responsibilidad lang sa sector tripartite gihapon. So madamo nga salamat Migo Art kag I hope nga we would be able to continue all this interaction no kag at least para mapabalogin naton sa aton nga mga pumuluyo ang nagakatabo as part of the transport industry in concerned kag ang mga different government agencies sa ilang mga programs and projects. Maraming salamat, Engineer Pitong. Before ang parting statement ni Colonel Garbanzos, base kung may feed ko kina kay Engineer Yap, kaya may amigo ako nga nag-inform sa akin kagabi. Mga 8:30 ang bata niya, ginpilit nga pasakyon sa isa ka Montiro nga salakyan diri sa may Tabok Suba, lapit sa Iloilo Supermart, no? Ang bata yan nag-eskwela sa Philsai, mapuli man dahil sa may lapit sa Tabok Suba. Ginpilit ni siya nga pasakyon sa gray nga Montiro, no? Anyway, gin-forward ko niya kay Major Sangrines sa gabi, kag singko kung pwede mo mabuligan ini kay daw matraumatize ang bata kay ginapilit kanya pasakyon, no? Gin-forward ko man kay Engineer Yap ang number. Mayo kay nakuha niya plate number. Ang ining Montero Sports. Anong advice mo si Sir Man? Kay dapat sinita ni kung gabi ang aton PNP may malibot gid anong palsada sini before ang imong parting statement. Kay nakagi ka happy sa syudad anong mayo sini. Kay ginbablatter niya naman sa Haro Police Station. Wala ko gid makuha ang bilog nga sirkumstansya, no? But I think bali nagatindog siya nga mapuli diri sa may dapit sa may San Isidro, no? Siguro bantay sa sang tricycle basta puli siya. Gindulugan sa sang isa ka gray nga Montiro. Kag napilit ning bata lalaki ni siya nga pasakyon sa salakyan. Sige dulong ta ka. Yung bata kay malaman, huwag nagsakay. Pero ginapilit kit siya. Mayo kay na kuan siya nakaway siya nagsakay. Sigo kay Colonel kay Major kuan sa gilid sigo mayo sini sinya ipablatter lang sa Haro. Anyway nakablatter ni sa Haro Subong, no? Sa Haro PNP. I think Haro PNP now is doing the follow-up operation. And kilala ko man na ang hepe sang Haro dira. Once nga may mga complaint like that, no, automatic na ginaubra nilang ilang obligasyon, no, being a police. Sa kinanglan man nato, no, hindi lang tanan nga nato nini sa pulis, but kundi maging vigilante man ang aton nga mga pumuluyo sa mga amo sini, no. Kung ang ina nga lugar is kaalang-alangan, maybe hindi man ako maka-assume, no. Mga 8:30 dapat, no, mapaluap gito sang pulis para madako pa tong plate number sang amo ato nga salakyan. Kag sige ni Major Sangrines siya nung ikuan mo pablatter mo kay base kung mahagip blasang CCTV within the area bala. For sure si Major Shaco now naga-verify na ni sa LTO kag there will be a series of follow-up, no. Anyway, forward ko sa imo ang kuan ng plate number para at least makabulig kita kay basikon mga may mga aragin man ba may alarming ini sa siyudad sa Iloilo, sir. Anyway, sir, imo parting statement bilang bagong hipis ang Team TRO sa siyudad sa Iloilo. Colonel Garbanzo, sir. Traffic is everybody's concern, no. Mo ginangamon gina-emphasize. So let us follow
observe traffic rules, no? Kay very basic ang trapiko kung kisa bisan di mo na gani magbasa sang traffic ordinance no, common sense dictates. Okay, so amo na nga amon ginapangabay. Ikadua, let us respect our traffic enforcers who are doing their daily operational activities, who are enforcing the traffic ordinances there is sa Iloilo City. May araman dira nga mayo, pero i-report nyo sa akon kung may nagaobra dira sang katuntuhan. Okay, para maimbestigaran. Kung once maimbestigaran, kag ang iyang actuation is misconduct, major offense, we will be terminating him right away. No, so amo nang akon nga panawagan. Let us all cooperate, and this is hindi na mo ni kaya. Kailangan na mo ng kooperasyon sang tanan nga stakeholders. Mayong aga. May party statement na sa kina si Indira Yapro. Singko kani kikuan. Singko kay Indira Ben. Singko may kuan. Tama timpo. Kasi mga 5 minutes. Sir. Anyway, Okay. bago kita magtakop, gusto ko gidi greet ang aton miyembro sa alyansa, no? Happy weekend. Sa aton nga mga opisyalis, sa Western Visayas Alliance of Transport Cooperatives and Corporation Incorporated, mayong aga sa inyo nga tanan, sa aton presidente si Rizal Alido, ang aton vice presidente si Sherry Rose Chulo Sungcano, ang mga opisyalis, no, si Edwin Escamos, ang auditor nila, ang si Franklin Nios, ang ilang treasurer, kag ang iban pagid, no, nga miyembro sang board of directors o board of trustees sang alyansa. Mayong aga sa inyo tanan, kag sa kay Franz Leon, no, happy fiesta dira, no. Pista sa Leon? Pista ko no sa Leon subong. Tingala ko man nga. Patron so gagaw hambal diri Franz si Colonel, no, may mabutan ni diri nga manok. Oo, namit ang Bisaya ka manok. Before ako naka-party statement ka mo, pro, palagas ko lang ni sir. Before kita mag-start, tunduman ko ni nga may mga traffic aid dira. Nga hulugan mo lang 20 pesos, medyo way ka ginagkop. May term na sa una mo. Inaboy lang nabilin ng Colonel Garbanzos? Yes, there are reports nga nagasulod sa akon, no. They're doing this. And yambal ko nagid lang. Mga nagay nasakyan nila ang mga aton nga POJ, binabayaan nila ang ilang post. Okay, sakyan nila I don't know kung din sila hasta after 1 hour gabalik sila. So those are bad motivation, kag hindi mayo nga ihimplo, no, so being a public servant. Even though nga ang status nila is job hire, but they should remember nga they are working with the government, and they should follow this ethical standard set by the civil service. Kamay pa, no? Kamay pa kay damo kita na balanda, no? Kag of course, as mentioned ni Colonel Garbanzos, kung madakpan ka mo, outright, relieve ka mo, no? Di medyo buligan tama ng siyudad sa Liwit. Madamo gyud salamat sa kay Engineer Itong Yap, kay Colonel Garbanzos. By the way, sir, ginakasubo naton nga nabasa nga nagkaliwan ng aton nga migo naton ni si former Chief PNP Kaskulan, Picoy Kaskulan. Sa una sini, permiro niya din assignment as uncorrected, nga naghipi siya sa Banate, no? So, para kita sa TV Patrol, naka-interview pa kami. Permiro niya din yung ko as a first lieutenant, kasi ganun na. Dili sa kay Timpo pa to sa una ni kinuha nito dalay ito medyo natin sa una Jonathan sa Iko. Siya na sa una ng AP, no? Nagsubo natin nga nabalaan nga taliwan si former chief sa mga pamilya dira. Condolence sa siling natin. See you in the morning. Ang inyo yan sa kanina na Art Calzas. Madamo kayong salamat. Kita na kita sa sunod natin ng pagpakalan.